Hello, my dear brethren in Christ. I am here with you again this afternoon to continue about the tithes and love offering or giving. I'm sorry that I have always cut. Siguro may problema yung phone ko, puno ng video. So, I use another phone. I hope this will work. This is about tithes and offering or giving. Giving with love to the Lord. Maybe, my dear friends, you are asking na, what if kung hindi ako magpagbigay ng tithes and love offering? What happened to my relationship with our Lord God? Relationship as sons and daughters of God. Maputol ba yun? No. You are still the sons and daughters of God once you receive that Jesus Christ is your personal Savior. Once you have Jesus in your life, because you have given this authority to become the sons of God. Hindi na yon mawala. Pero yun na, if you are not going to follow the command of God, the ordinance of God, you are cursed. Matunglog yun ta. Tunglo ba? Anak ta gihapon, pero tinunglo nga anak. So have you not noticed? Anak ka sa Diyos, ang tagal mo nang nag-serve sa God as anak ha. Kunya, you have lots of question na why is it akong life until now dugay naman, matagal naman sana akong nag-serve sa Lord, sa God. Why until now? Perti pa man na akong pordoya. Nagkabikos-bikos, nagkahirap-hirap, nagkadahirap yung life. Because there are mga sugo na hindi mo sinunod. Number 1 talaga itong tithes and love offering. Pero maybe sometimes, my dear brethren in Christ, na you said na, nagbigay man ako sa yung mga tulong ba, kanang mga nasalanta sa bagyo, bigay ka ng mga something, kanang mga needy. Hindi man yan, that is love offering. Iba yung tithes. Ang tithes, sinabi ng Panginoon na bring all the tithes into my storehouse. Yung binigyan mo ng tulong, hindi man yan storehouse sa Panginoon. Ang storehouse wherein yung mga pastors andon sa church storehouse sa bahay ng Panginoon nag-serve sa Panginoon. Yon ang storehouse. Iba yung binigay mo sa mga help sa mga needy. For example, yes, sa mga needy. Sa mga widows, mga orphans, iba yon. Iba yon sa tithes. Di ba sinabi, tithes and love offering. Tithes and giving. So, okay. Yung pagbigay mo doon ng tulong sa mga mahirap, sa mga needy, with love yun. Di ba? Tumulong ka. That is not tithes. For example, ako nakapagbigay talaga akong 9 tithes sa Panginoon kasi binahayan ko si Kuan. Binahayan ko yung friends ko. Binahayan yung lawyer ko. Binahayan yung yung close friends ko. Ang close friends mo, storehouse ba yan sa Panginoon? Hindi. That is giving. That is love offering. Inoffer mo yung, dahil may pagmamahal ka sa tao na yon, so nagbigay ka doon. That is not tithes. Iba yung tithes. Iba. Kahit sabihin mo pa na, nag-build ako ng church, ganito, ganyan.
Kaya kailangan yung tithes gamitin ko dito pag-build ko ng church. Iba yun. Yung 90%, doon ka magkukuha ng for building. Kung ano mga project mo. Iba yung tithes talaga, iba. Kaya ganyan ako, ganyan yung ganyan yung pag-iintindi ko. Tithes and love offering. And tithes and love. So, separate. Ang tithes iba, ang love offering iba. So, ganyan. So, ang iba, matagal na siyang nag-serve ng Panginoon. Matagal na siyang naging anak ng Panginoon. And why until now? Naghihirap. Pumunta na ng Europe. Pumunta na ng USA. Maybe pupunta pa yan ng Australia. Pupunta pa yan ng ibang New Zealand, ibang bansa. Kahit saan ka pa titira, and then hindi mo sinunod ng utos ng Panginoon, hindi ka pa din mag-prosper. Iyon ang sinabi nga, ikaw yung anak nga tinunglo, natunglo. Ang daming mga anak ng Panginoon dito nga hindi humango sa ibang bansa. Why they are blessed? Just because they read the Holy Bible and follow what is the Lord God said here. Follow just simply as that. There is no need for us to humango sa ibang bansa. If we are going to go there, just travel. Maraming pira dito sa Pilipinas. Hindi lang money is not limited to only one country. Ang Panginoong Hesukristo, nagbigay lahat pira. Mayroon siyang allocation bawat country. Bawat isla na ginawa niya. Mayroon siyang budget allocation na wherein you are be blessed there. So, hindi na kailangan na punta ako para umasinso ako doon. Kahit andon ka pa, tapos hindi mo sinunod yung sinabi ng Panginoon, you are still cursed na anak ng Panginoon. It's just the same sa atong pamilya, sa ating biological parents. Pag lumabag tayo sa mga, siyempre, every family has rules and regulation. And then, hindi lahat ng mga anak sumunod niyan. Mayroon talagang anak na pariwara or prodigal or something like that. Kanang, kuan ba siya, sumusuway. Nakat ba yung relationship niya as anak sa parents? Hindi. Anak pa din siya. Hindi yan mabubura sa iyong pagkaanak sa parents mo. But ikaw yung anak na tinunglo, course, didn't prosper because you labag the rules and regulation of your family, of your father and mother. Yun. Yung noon, ang daming tanong sa akin kung pumunta ba akong ibang bansa, no? I didn't. Especially when my children, na maliliit pa sila, I cannot leave them. Kasi yung paniwala ko sa Panginoon, Lord, kahit saang bansa, may pira doon. Ang gagawin ko lang, Lord, sundin ko yung sinabi mo dito. Kaya no need for me to mangigibang bansa. Kasi sa isip ko, what if kung nasa ibang bansa ako, tapos naiwan yung maliliit kong mga anak, mga babae pa naman yun. I am carrying or having 5 lives kasi 5 yung mga anak ko na mga babae lahat. What if kung andon ako sa labas, ibang bansa, pag uwi ko, nalulong na sa drugs yung mga anak ko, anong gagawin ko? Hindi ba yan yung mag-guilt ako? Makatanungin ako sa Panginoon nga, Inday, anong ginawa mo sa mga anak mo sa sanlibutan? O bakit nagkaganito sila?
So, ganyan. Ito lang, my dear brethren in Christ, ito lang talaga yung kinapitan ko, yung salita ng Panginoon. Hindi na kailangan na iwanan mo yung asawa mo. Kasi yung asawa mo, purdoy. Pastor man sana ning asawa ko, bakit walang pira? Kasi, natunglo, you are cursed. Sabi ng Panginoon, hindi yan salita ko ha, Malakay, you are cursed. And even, kung lahat tinunglo ang mga tao sa one nation, and even your nation will be cursed. Oh, isn't it clear? That is very clear, my dear brethren in Christ. So, hope you are going to read the Holy Bible and understand it. Ask the Holy Spirit to enlighten your mind. Kasi andito lahat. Andito lahat talaga. Walang namimiss dito, walang missing. Ang salita ng Panginoon is true. Ang Panginoon hindi nagbibiro. Hindi siya nagbiro. Talagang totoong Diyos siya. Buhay na Diyos na totoo. He is the same yesterday, and today, and forever. Walang pagka-fade yung power niya. Yung salita niya, hindi magbabago. So, ganito, my dear friends. And I hope, my dear friends, na itong preaching ko about the tithes and offering and love offering helps you para for you to prosper. Di ba? Isn't it nice na prosper? Naturuan mo pa yung anak mo, na-guide sila ng maayos. Isn't it nice na kung lumaki sila, professionals na sila, isn't it nice na pagsabihan ka, Mama, you come here is your ticket, travel. And Mama, we are going to travel somewhere international. Isn't it nice? Baka magtataka ko, ba ito mag-travel yan si Just because of this. Just because of the words of God. Yun lang. At itinuro ko din ito sa mga anak ko so that they won't be cursed. Hindi ako papayag na mag-curse sila sa Panginoon. Kaya it's not easy na maghirap yung mga anak mo. It's just because salita ng Panginoon, natunglo sila, o ganaha, do you want to see them na naghirap sa buong buhay nila? Unless if you are going to follow the words of God, that's the time na you are going to be prospered. Iangat ka talaga sa Panginoon. So it's not late. Bisan kung matanda na ngayon, or bata ka pa matanda, enough to understand the words of God, you will be blessed early. Kung matanda ka na, it's not late. Pwede pa. Wala may matanda bata nitong sa Panginoon. If you are going to prosper, but yun na sinabi ko, prosper ka if you are going to follow the words of God. But if you are not, klaro yung sinabi sa Panginoon na you are cursed because you have robbed me. Because you have robbed me. O kahit anong, no matter how we are going to try hard sa atong mga difficulties para to escape this poverty or escape this lahat-lahat. Hindi mo talaga makamit yun kung lumabag ka sa Panginoon. At yun lang, my dear friends, I hope and pray that my tithes and offering helps you. And yun ang katapusan ng preaching ko about tithes and love offering. So God bless you all, and bye-bye. Hope to see me on my next video. That is another topic. That is another subject. It is all about sins. Yung nakasala ka ba na parang nawalaan ka ng hope na kilalanin pa kaya ako sa Panginoon na ang dami kong mga kasalanan. Yes, you are.
So my dear friends, bye-bye. It's me, your grandmother in faith. Inday. Bye. God bless you all.